So, H is equal to A sin C. Yung isa naman gamitin natin. So, the sine of angle A, ano yung opposite ni angle A? H over the hypotenuse C. So, H is equal to C sin A. Equate mo both sides. Equate natin yung H. H is equal to H. So, arranging, si sin C, pupunta sa ilalim. Si sin A, mapupunta sa ilalim. So, magkakaroon tayo ng A over sin A is equal to C over sin C. So, kung gagamitin mo pa isang height dito na perpendicular sa H, makukuha mo naman B is equal to sin B. Or, ang palatandaan nyo dyan is the side divided by the sine opposite angle is equal to the side, no? I-ratio nyo lang. So, dyan galing yung sine law. No? So, pwede nyo yung gamitin. Next, paano naman, sir, yung cosine law? Kunwari, nakalimutan nyo siyang kabisaduhin. So, i-denote ko to as x, and then ito, b minus x. Yung distance na to, gawin ko tong x, and then ito, b minus x. Nasundan? So, gamit tayo ng cosine law, cosine function. The cosine of angle C is equal to, ano yung adjacent niya? X over the hypotenuse x over A. So, magkano yung x? A cosine of C. Ngayon, pwede tayo gumamit dito ng Pythagorean theorem. Naalala yung Pythagorean theorem? X squared, yung base squared plus h squared is equal to a squared. Next, ito naman yung right triangle na i-consider natin. That's equal to h squared plus b minus x squared is equal to c squared. No? Sir, nakita ko may h squared is equal to h squared. So, ito magiging a squared is equal minus x squared. Diba h squared to? And then ito, h squared is equal to c squared. Ito, i-expand na natin. Minus, binomial expansion, naalala. B squared minus 2bx times 2 natin yung bx plus x squared. And equate natin yung h squared. So, I have a squared minus x squared is equal to c squared. Distribute natin yung negative sign. B squared plus 2bx plus minus x squared. So, may x squared, negative x squared sa right side. May negative x squared sa left side. So, anong gagawin natin dito? No? Beyonce. Alam nyo yun. To the left, no? Dadali nyo sa left lahat. So, I have a squared minus, plus b squared minus 2bx is equal to c squared. Ano yung x natin? A cosine c. So, a squared plus b squared minus 2ab cosine c is equal to c squared. So, ayan yung formula ng cosine law. So, kung gagamitin nyo, tandaan nyo dito, no? Ang cosine law, c squared. So, kunwari ang given sa inyong angle is yung angle c. C squared to. Tapos, a squared plus b squared. So, parang Pythagorean theorem lang, di ba? Tapos, ima-minus mo lang yung 2 times ab cosine nung included angle. So, ayan pa, i-memorize na tong sine law. So, kung a squared naman siya, edi a squared is equal to b squared plus c squared minus 2bc cosine of a. Pagka b naman, b squared is equal to a squared plus c squared minus 2ac b. Ayan, kabisado nyo to, no? I hope. Huwag nyo kakalimutan yan dahil gagamitin nyo talaga yan.
Meron din pa kayong subject na integration subject, no? Yung integration 1, nakita nyo sa flowchart, integration 1, lahat doon pag-aaralan yung algebra, trigo, geometry, analytic geometry. Kaya huwag nyo nang kakalimutan yan dahil gagamitin nyo din yan doon. Ayan. The next naman is the principle of transmissibility. By the way, i-upload ko tong annotated version, no? Section din. No, i-upload ko siya para pwede nyo ma-i-print, no? Or i-rewrite nyo din naman yan. So, the principle of transmissibility of a force. So, dito, the state of rest of motion or of a rigid body is unaltered if a force acting in the body is replaced by another force of the same magnitude and direction but acting anywhere on the body along the line of action. So, sinasabi lang dito, equal lahat ng force basta nasa same ng line of action. So, for example, ito yung line of action natin ng force. So, si F is equal to F prime. No? O kahit dali mo dito yung force na yan, equal lang yan. Basta nasa line of action. So, kagaya din dito, pag nag-apply ako ng force F, equal lang din yan dito sa F prime. So, yung component ni F, vertical component, tsaka X component, equal lang din dito. So, basta again na nasa same lang line of action. For example, ito yung F. Dito yung isa. Equal lahat yan. Bang ingay. Mute. Ayan. Then, itong scalar and vector quantity. So, again, kapag scalar naman, only magnitude lang. So, wala siyang direction. Pero pag vector, so meron siyang magnitude and then meron din siyang direction. Then vector representation. So yan lang naman. So yung sa vector, baka makakita kayo na, for example, yung force, may ginagamit sila dyan na notation. Fx I hat plus Fy J hat plus Fz K hat, no? Ito yung vector. So, naka-vector siya. Ibig sabihin ito, yung I hat, yung coefficient na kasama ni I hat, yun yung X component. Then, yung J hat, that's the Y component, yung kasama niya. And then, for K hat, Z component. Pag 3D. Pero pagka 2D, dalawa lang. Then, for the rectangular coordinate system, yun nga, sabi ko na X, Y lang. Pero pagka 3D, X, Y, and Z axis. Then, itong free body diagram, ito, sobrang mahalaga nito sa akin, lalo na pagka statics. No? Kasi napakahirap mag-solve kapag hindi nyo nakikita kung nasan yung mga forces. Kaya dapat mahalaga yung drawing. Ako din, nagpapagamit ako ng ibang kulay dyan. Kasi kapag mas nakikita nyo yung mga forces kung saan nag-a-act, alam nyo kung nasan yung distance niya, madali nyo mapapaikot yung mga moments na kailangan yan. Then, ito may sariling discussion to sa equilibrium. So, dapat maganda kayo mag-drawing. Hindi naman totally maganda, no? Yung maiintindihan nyo lang. Baka mamaya or maiintindihan ko din, no? Baka mamaya nag-drawing lang kayo tapos nakuha nyo yung tamang sagot. Tapos, nakuha to. May gano'n na nakikita ko naman kung tama yung solution nyo, ha? Hindi yung nagugulat na ako, bigla may tama kayong sagot. Pero, hindi nyo makuha yung tamang sagot. Naniniwala nang mali yung drawing nyo, no? Kasi sabi ko nga, individual yung quiz nyo dito, no? Kung 40 students kayo dyan, 40 sets yung exam nyo. No? Lagi naman yan. Tanong nyo na lang sa mga nauna sa inyo kung paano magpa-quiz ako. Hindi man siya sadista, madali lang naman yon. May nakakapasa pa naman eh.